Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leo. Hindi ko tunay na pangalan. Ang karanasan na ibabahagi ko ay tungkol sa karanasang maghahatid ng kilabot sa lahat ng mga tagapakinig. Nangyari ito ilang dekada na rin ang lumipas. May tropa akong sina Marco, Leonard at June. High school pa lamang kami noon ay kami na magkakasama. Bukod sa magkaklase kaming apat ay sabay din kaming lumaki sa isang sityong payapa. Pero may tinatagong lihim. Noon pa man ay usap-usapan na sa aming lugar ang mga kwentong akala ko ay sa comics at sa mga pelikula lamang o hindi kaya ay mga kwento ng matatanda na walang katotohanan. Nagsimula ang aking karanasan nung tumungtong na ako sa edad na 17. Nagbibinata pa lamang ako noon at marami kaming kalokohan ng aking mga tropa. Sa edad namin yon, ay kung ano-anong mga gimmick na ang aming ginagawa. Pero alam naman namin ang aming limitasyon at hindi naman kami gumagawa ng mga bagay na makakasama sa amin. Naging libangan na namin ang magtambay tuwing hapon hanggang gabi sa basketball court ng aming lugar. Mahilig kasi talaga kaming maglaro ng basketball. At sa edad din namin na yun ay nagsisimula na kaming magkagusto sa mga babae. Crush na crush ko ng mga panahon na ito si Carla. Isang kababata din namin na may magandang ngiti. Makinis at maputing balat. Mahaba ang buhok at talaga namang maganda. Una pa lang ay nagpakita na ako ng motibo sa kanya. Pero binabaliwala lang na ito ang lahat ng yon. Yung tipong parang hindi talaga siya interesado sa akin. Hanggang isang araw, nang kami ay naroon sa basketball court ng aking mga tropa. Napadaan itong si Carla. Nag-iisa lamang siya at tila may bibilin sa isang tindahang malapit sa aming kinaroroonan. Hinantay ko siyang matapos. Maya-maya ay nakita ko siyang pabalik na kaya agad ko na siyang sinalubong. Binati ko ito at ngumiti naman ito sa akin. Inalok ko siyang samahan ko na siya at itatid sa pag-uwi. Tumanggi si Carla pero mapilit talaga ako. Marahil ay nakulitan ito sa akin kaya napapayag ko rin siya sa huli. Masarap kausap si Carla. May kadaldalan kasi ito. Pero sa tuwing nagpaparinig ako sa kanya ng nararamdaman ko ay mabilis itong binabago ang aming usapan. Siguro nga hindi pa talaga siya handa na makipagrelasyon. Alam ko naman kasi mga bata pa talaga kami para sa ganung bagay. Kaya siguro mas mabuti na talagang manatili muna kaming magkaibigan nun. Nasa medyo liblib na bahagi na ng city ang bahay nila Carla. May bahagi ng daan na pawang kawayanan at nagsitaasan na punong kahoy lamang ang madadaanan. Ni wala kahit isang bahay man lang. At sa dulo ng daan na iyon matatagpuan ang kanilang bahay. Pero kahit gano'n ang daan, masaya kaming nagkikwentuhan habang naglalakad. Hanggang sa narating na namin ang harapan ng bahay na Carla. Kung kaya't nagpaalam nito sa akin na papasok na siya sa loob nun. Nagpasalamat din ito sa paghatid ko sa kanya. Kagad na rin naman akong umalis. At naglakad ako pa uwi ng nakapasok na si Carla sa bakuran nila. Mabilis ang pagdilim ng paligid nun. Mag-aalas 6 pa lamang nito ng gabi. Pero napakadilim na. Naglalakad na ako noon pa uwi nang nakaramdam ako na parang may kakaiba sa paligid. Sinubukan kong lumingon sa aking likuran pero wala naman akong nakita. Kaya nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. Pero nang makarating ako sa daraan ng walang mga kabayan, at tanging mga kawayanan lamang ang parte ng lugar na yon. Tila hindi na talaga maganda ang nararamdaman ko. Sa hindi ko malamang dahilan ay nagsimulang magtayuan ng aking mga balahibo sa katawan. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Pero wala namang katao-tao. At kukonti na lang talaga ang liwanag na nag-aagaw sa dilim nun. Kaya ang ginawa ko, binilisan ko na yung mga hakbang ko. Pakiramdam ko talaga ay may nakasunod na mga mata sa akin. Dahil dito, nagsimula akong kabahan. Pero hindi nagtagal ay napansin kong parang hindi ako nakakaalis sa aking tinatapakan.
Hakbang ako ng hakbang pero nanatili ako sa kinaroroonan ko noon. Doon ako nagsimulang nalito. Kung ano ba talaga ang nangyari. Hanggang sa nakaramdam na ako ng pagod. Pakiramdam ko, sobrang tagal ko na sa lugar na yon. Pero nanatili pa rin ako doon at walang patutunguhan ng ginagawa kong paglalakad. Pabalik-balik lamang ako at hindi ko maintindihan kung anong nangyari. Kabisado ko naman yung daan na yon pero nakapagtataka kung bakit ako nalilito at hindi na ako makaalis sa lugar na yon. Kahit anong gawin kong paglalakad, gusto ko nang humingi ng tulong pero wala namang nakakarinig sa akin dahil walang kabahayan doon sa bahaging yun ng daan. Yung pag-asa ko na lang sana ay yung sakaling may ibang taong dadaan. Hanggang sa madilim na talagang paligid. Mabuti na lang at may dala akong flashlight na maliit sa aking bulsa. Lagi kong daladala yung flashlight kong yon tuwing gumagala kami ng aking mga tropa. Minsan kasi inaabot talaga kami ng dilim o gabi sa daan eh. Ilang sandali pang lumipas sa paglalakad ko. Nagulat ako at nakaramdam ng takot nang biglang nagkaroon ng nakalatag na lambat sa daraanan. Nakakapagtaka kung paano nagkaroon ng lambat sa daraanan kung yun ng biglaan. Alam kong wala naman yun doon kanina eh. Bakit kaya nagkaroon ng lambat dito? Patag na daan naman to ah. Hindi to ilog o sapa. Wala din kahit konting tubig pero bakit may lambat? Nagugulo ang tanong ko sa sarili. Napatigil ako sa pagakbang at napaurong. Pero laking gulat ko nang makita ko na pati sa aking likuran may lambat na rin. Animoy nakapalibot nito sa akin. Doon ko naalala ang kwento sa amin ng aming lola. Ayon sa kanya na sa tuwing may ganung pangyayari, tiyak na nasa panganib ang tao na napapalibutan ng lambat dahil pwedeng aswang ang may kagagawan ng bagay na yon. Dahil sa ala-alang yon ay lalo akong nakaramdam ng takot. Gusto ko nang tumakbo pero wala na akong madaanan pa. Hanggang sa may naririnig akong kaluskos mula sa kawayanan. Maya-maya pa, may naririnig akong mga yapak na papalapit sa akin pero wala naman akong nakikita. Takot na takot ako nun at halos hindi na ako makagalaw. Dahilan para ipikit ko na lamang ang aking mga mata. Sinubukan kong sumigaw pero walang boses na lumalabas mula sa bibig ko. Hindi ko na rin magawang ihakbang ang aking mga paa. Hanggang sa hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Nararamdaman ko na lamang noon na may humawak sa balikat ko. Kasunod nito ay narinig ko ang boses ni tatay. Pero kahit naririnig ko yung boses, hindi pa rin ako makagalaw. Hindi din ako makapagsalita. Kung kaya't iniharap ako ni Itay sa kanya. Tinanong ako kung anong nangyari. Ayon sa tatay ko ay nanatili daw akong tulala at walang emosyon. Kaya hinila niya ako sa aking mga kamay pauwi sa bahay. At pagdating daw namin sa bahay, ganun pa rin. Wala pa rin akong reaksyon at emosyon. Tulala pa rin umano ako at doon na rin nagsimulang nagpanik ang nanay. Ang ginawa niya ay nagdikdik siya ng luya. Ikinurus mula sa aking noo papunta sa aking palad at pababa sa tiyan ko at talampakan. Hinaplasan din niya ng langis ang aking tiyan at tinapalan niya ito ng dahon ng gabi na ayon kay Itay. Nakaharap sa silangan. Sinabi pa ni Itay na mainam yung mga pangontra sa mga nabiktima ng mga aswang para may mas masana't kumaling. Hindi lingid sa akin na may kaalaman sa lihim na karunungan si Inay. Pero hindi siya gumagamot ng iba. Nanatili itong sekreto at tanging kami lang ang nakakaalam ng kaalaman na yun ni Inay. Inihiga nila ako ni Itay sa papag pagkatapos akong gamutin ni Inay at binantayan nila akong maigi. Hindi nila ako iniwan ng mga sandaling yon. Ayon sa kanila ay mahirap na at baka malingat sila at tuluyan umano akong makuha ng mga aswang. Ayon pa kay Itay, na ang nangyayari sa akin ay siguradong aswang umano ang may kagagawan. Makalipas ang isang oras ay nahimasmasan din ako sa mga nangyari at doon ko napagtanto na nasa bahay na ako.
Pero yun nga, tila nalilito pa ako ng mga oras na yun kung anong nangyari. Hanggang sa sinabi ni Itay sa akin ang nangyari nang sinundo niya ako. Ayon sa kanya, nakapagtanong-tanong siya sa isa kong tropa kung nakita ba nila ako dahil gabi na at hindi pa ako nakauwi nun. Doon ay sinabi sa kanya ng kaibigan ko na si June na kami ni Carla ang huling magkasama. Hinatid ko ang babae sa bahay nila at maging si June ay nagulat din nang malaman niya mula kay Itay na hindi pa ako makauwi. Dahilan, kaya agad akong hinanap ni Itay at ang una niyang naisip ay puntahan ang bahay nila Carla. Doon na niya ako nakitang nakatayo sa daan at wala sa sariling katinuan. Hindi ka na sumasagot kapag kinakausap kita. Alam ko na hindi na normal yung nangyayari sa'yo. Pagsasalaysay sa akin ni tatay nun. Doon ko pa lamang naalala ang lahat. At doon na ikinuwento ko sa kanila ni Inay ang lahat ng aking natandaang mga nangyari. Pati na ang nakita kong lambat na nakapalibot sa akin na dahilan kaya hindi ako makakaalis doon sa gitna ng kakahuyan. Pero ayon kay Itay ay wala naman daw siyang nakitang lambat doon sa lugar kung saan ako nakatayo. Pero si Nanay, paniwalang paniwala na nabagat ako ng aswang ng mga oras na yon. Mabuti na lang at dumating si Itay noon sa tamang oras. Nailigtas ako sa kamay ng mga aswang. Simula noon ay matindi na ang habilin ni Inay sa akin na wag nang magpapagabi sa daan. At kung maaari, ay wag ko nang punta ng bahay ni na Carla. Mahirap na at baka maulit na naman ang nangyari. Tumangulang ako kay Inay bilang pagsang-ayon. Pagkatapos kong kumain ng hapunan ay kaagad na rin akong nakatulog. Maimbing akong natutulog nang napanaginipan ko ang masamang nangyari. Nasa daan ako at takot na takot. Kala mo totoo yung nangyari na hindi ko mahanap ang tamang daan nun. Hanggang sa kinuha daw ako ng isang nilalang na kalahati lamang ang katawan. Inilipad ako sa himpapawid. Nagsisisigaw ako sa sobrang takot at yun nang narinig ni Itay, dahilan para kaagad niya akong ginising. At kahit gising na ako, hindi pa rin mawala-wala ang takot ko nun. Pakiramdam ko ay binabangungot ako. Mabuti na lang at ginising ako ni Itay nun. Kinabukasan ay napagtanto kong panaginip ang lahat. Pinili kong wag munang lumabas sa bahay, kahit nagkasundo pa ang tropang dadayo sana sa kabilang baryo. Nagdahilan na lamang ako na masama ang aking pakiramdam. Nang sa ganoon na hindi na ako kulitin ng aking mga kaibigan. Pero ang totoo, wala akong ganang maglaro dahil sa hindi ko pa rin makakalimutan ang nangyari sa akin. Ganun pa man ay hindi ko na ito ikinuwento pa sa aking mga tropa kung anong nangyari sa akin ng gabing yon. Alam ko kasing matatawa lamang ang mga ito. Dahil kagaya ko nung una ay hindi rin ang mga ito naniniwala sa mga aswang. Matagal na kaming nagsasama ng tropa ko at minsan ginagabi din sa daan pero hindi pa talaga kami nakakaranas ng kung ano-anong kababalagan nun eh. Yun lang talaga yung unang beses na nangyari sa akin nang ihatid ko si Carla. Sumunod na araw, nagdiwang si Itay ng kanyang kaarawan. Simpleng handaan at salo-salo na dinaluhan ng kanyang mga malalapit na kaibigan, kapitbahay at mga kamag-anak namin. Kahit papano ay taon-taon na itong panata ni Itay tuwing kaarawan niya. Inimbita ko rin ang aking mga tropa pati na rin si Carla. Halos nakalimutan ko na rin ang araw na yon. Ang nangyari sa akin ng gabi na may nangbagat na aswang sa daan. Masaya kami noon na nagkakanta ng aking mga kaibigan. Gabi na rin silang nakauwi at sinabay na nila si Carla. Ayon sa kanila, sila na umano maghatid kay Carla sa bahay nito. Ayos lang naman ito sa akin dahil sama-sama naman sila. At halos hindi naman ganun kalayo ang bahay ni June sa bahay ni Carla. Pero bago pa man marating ang magkabila ang kakahuyan at kawayanan matatagpuan na talaga yung bahay nila June nun Samantalang ang bahay naman ni Carla ay nasa dulo ng nakakatakot na daan na yon. Bandang 9:00 na ito ng gabi kung saan tahimik na sa bahay. At matutulog na sana kaming mag-anak. Nang biglang narinig namin ang boses ng papa ni June sa labas ng bahay. Nilabas ito ni Itay para alamin kung ano ang sadya niya.
Maging ako man ay bumangon na rin para samahan si Itay sa pagharap sa ama ni June. Pero nagulat kami dahil hinanap nito si June. Hindi ba kayo magkasama ni June kanina, Leo? Hindi pa kasi nakakauwi sa bahay eh. Dahil doon ay nagtataka kami kung saan ito pumunta. Dahil alas 7 pa lamang ng gabi nang magpaalam sila ng tropa na uuwi na muna. Dahilan para isa-isang pinuntahan ng papa ni June ang mga tropa ko ng gabing yon. Sila ang huling kasama ni June, pati na rin si Carla. Pinuntahan ito. Pero wala ni isa sa kanilang nakapagturo kung nasaan si June. Ayon kay Carla na siyang pinakahuling kasama ni June, ay bumalik na rin daw ito pauwi sa kanilang bahay. Pagkatapos siyang ihatid sa bahay nito. Bigo ang papa ni June na makita ang aking tropa. Kaya't naghintay pa ito. Pero buong gabi na hindi talagang nakauwi si June. Kinabukasan, tumulong halos ang buong barangay sa paghahanap kay June. Dahil yun ang unang pangyayari na may nawawala sa lugar namin. At sa hindi namin inaasahan, eksaktong alas 9 na ng umaga, nang natagpuan namin ang katawan ni June sa gitna ng kawayanan na wala ng buhay. Halos hindi kami makapaniwalang magkakaibigan na sa ganun kaiksing pagkakataon na nawala si June. Wala siyang sugat sa buong katawan. Pero isa na siyang malamig at matigas na bangkay ng aming nakita. Wala kaming nakikitang rason ng kanyang kamatayan. Wala din siyang pasa sa katawan. Kaya hindi namin masabing na paaway o may nakaaway siya. Pero ang haka-haka ng mga matatanda sa aming baryo ay pinalitan umano ang katawan ni June. Ayon pa sa kanila na aswang ang may gawa ng pagpatay dito. Pero sa edad kong yun madaling paniwalaan ang aking mga narinig Dahil kahit ako man may karanasan din na hindi maipaliwanag sa lugar na yon. Maswerte lang talaga ako na dumating si Itay at hindi pa huli ang lahat nun. Doon ko naisip na kung hindi dumating ang tatay ko sa tamang oras ay baka matulad din ako sa tropa ko. Nakakalungkot at masakit rin pala sa akin na nabawasan ang aking tropa. Lalo na't malapit ko talagang kaibigan si June. Awang-awa ako sa kaibigan ko at halos hindi ako makapaniwala sa sinapit niya. Ibinurol kagad ang bangkay ni June sa kanilang bahay matapos ang isang araw. At isang gabing pamamalagi ng katawan nito sa punerarya. Halos gabi-gabi ay naroroon ako kasama mga tropa namin ni June. Kasama ko si Itay. Sa nangyari kay June ay hindi na nito hinahayaan ako mag-isa na umaalis tuwing gabi. 4 na araw lamang ang burol ni June at nagpasyagad ang kanyang mga magulang na ipalibing na ito. Ang nakapagtataka lang, simula nang mangyari yung kay June ay hindi ko na nakita pa si Carla sa lugar. Kahit yung mga magulang nito ay hindi ko na rin nakita pa. Pagkatapos mailibing ni June ay sinadya naming magtropa na dalawin si Carla sa bahay nila. Sinamahan ako ng mga kaibigan ko pero sarado ng bahay nila Carla. Naisip ko na lagi naman talaga nakasarado yung bahay nila Likas kasi sa mga magulang ni Carla ang hindi mahilig makihalubilo sa mga taga-baryo. Pero iba nung mga oras na yon. Tawag kami ng tawag sa labas ng bahay nila pero walang sumasagot. Kung kaya't napagtanto naming wala nga talagang tao sa loob. Nakakalungkot pero wala na akong magawa pa kundi nag-focus na lamang ako sa aking pag-aaral kasama ang tropa. Maging sa paaralan, hindi ko na rin nakita pa si Carla. Hindi na rin nasundan ang krimeng kagaya ng nangyari kay June. Kaya sa paglipas ng panahon ay unti-unti ding nakalimutan ng mga taga-baryo ang takot at bumalik din sa normal ang lahat. Hanggang sa lumipas ang 10 taon. Nagtatrabaho na ako noon sa isang lungsod. Hindi ko na babanggitin pa kung saang lungsod ito para na rin sa respetong ibinibigay ko sa mga nakatira dito. Nagtatrabaho ako noon sa isang kumpanya na kung saan may maganda akong kita na naging dahilan para makatulong ako sa aking mga magulang. Nangungupahan lamang ako ng maliit na apartment, malapit sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Walking distance lang naman ito kaya naglalakad lang ako pauwi sa apartment na yon. 1:00 ng hapon ang pasok ko
Kaya 9:00 ng gabi ang out ko sa trabaho kapag walang overtime. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi ay nakaramdam ako ng kakaiba. Yung tipong may hanging humahaplos mula sa likuran ko, na para bang may malaking ibon akong nararamdaman na lumilipad mula sa likuran. At nang lingunin ko ito, doon ko nalaman na tama nga ako noon. Isang malaking nilalang na may pakpak. Pero hindi ito ibon, kundi yung tinatawag nilang manananggal. Hindi ako halos makapaniwala na nakakita ako ng ganong nilalang. Sigurado akong manananggal yon dahil kalahati lang ang katawan ng nilalang. Kinabahan ako sa biglaang paglitaw nito sa likuran ko. Wala nang taong dumadaan ng mga oras na yon dahil lumalalim ng gabi. Wala akong ibang sandata ng gabing yon kundi ang maliit na patalim mula sa aking bulsa na iniiwan ko sa security kapag pumasok na ako sa opisina at kinukuha naman kapag pauwi na sa gabi. Maliit lang yon. Alam ko malabo ako makalaban sa manananggal. Nag-iisip ako kung ano ang dapat kong gawin. Pero wala akong maisip dahil wala na akong oras. Dahil nga nandiyan ang nilalang at malapit na sa akin. Sa takot ko ay kumaripas ako ng takbo. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang aking sarili na tinatangay na ako pa itaas nun. Kahit anong sigaw ko at pagpupumiglas ay wala na talagang makakatulong sa akin. Inakala kong katapusan ko na. Nakakarinig pa ako ng paghagikik habang tinatangay ako pa itaas. Namamaos na ako sa kakasigaw ng tulong at pagod na sa pagpupumiglas habang lumilipad sa ere. Pero hindi naman ako makawala kahit anong gawin ko. Ibinaba ako ng nilalang sa isang bakanting lote kung saan may malawak na damuhan. Hindi ko alam kung bakit wala talaga akong lakas para lumaban ng mga sandaling yon. Naghihintay na lang ako ng mga susunod na mangyari. Hinang-hina ang pakiramdam ko. Kitang-kita ko ang mga pangil ng nilalang na pumuputi sa dilim at ang mahaba nitong mga kuko. Nagmamakaawa ko sa nilalang dahil wala na akong magawa pa para lumaban. Pero tawa lamang ang sinagot sa akin ng nilalang na yon. Ilang sandali pa ay nakita kong naghanda na ito para sunggaban ako. Nakangisi itong humarap sa akin habang naglalaway at tila ba takam na ito. Wala na akong magawa kundi ang ipikit na lang ang mga mata ko at tinanggap sa sarili kung ano man ang susunod na mangyari. Nang walang ano-ano, nakarinig ako ng ingay na parang nagsalpukan, dahilan para imulat ko ang aking mga mata. Napatingala ako nang makita ko na nagsasalpukan ng dalawang nilalang. Walang nagpapatalo sa kanilang pareho. Mabilis ang kanilang mga kilos. Dahil doon ay hindi na ako nag-aksaya pa ng pagkakataon at panahon para makatakas. Dali-dali din akong tumakbo palayo sa lugar na yon. Hindi ko ininda ang mga masakit na nararamdaman ko sa iba't ibang parte ng katawan. Gawa ng pagtangay sa akin ng nilalang. Tamang-tama naman nakalayo na ako sa kanila ng ilang metro nang nakakita ko ng isang bahay. Dali-dali akong kumatok at sinuwerte man akong agad na may nagbukas ng pinto nun. Isang may edad na lalaki ang nagbukas at wala namang pag-aatubiling pinapasok ako kaagad. Walang ibang kasama ang matanda sa bahay niya. Siya lang mag-isa. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Kaya't ikinuwento ko sa kanya ang buong karanasan ko. Sinuwerte na lamang ako na nakatakas ako sa dalawang yon. Hindi ko din alam kung bakit tila nag-aaway ang dalawang nilalang o kung bakit ako iniligtas ng isa. Ang tanging pagdududa ko noon, baka gusto akong agawin nung isang yon kaya tinulungan niya ako. Pero laking pasasalamat ko nang dahil doon ay nakatakas ako sa kanila. Nagpakilala ako sa matanda. At doon ay nakilala ko siya sa pangalan na Tatang Manolo. Dito ka na magpalipas ng gabi sa bahay. Delikado na kapag umuwi ka pa dahil medyo malayo ng labasan kung saan pwede kang sumakay ng tricycle papunta sa inuuwian mo.
Wika sa akin ni Tatang Manolo. Lumalalim na rin ang gabi ng mga oras na yon kaya tiyak na wala na rin ako masasakyan. Dahil sa pakiramdam ko ay mabait naman ang matanda. At kahit papano ay magaan naman ang loob ko sa kanya. Kaya pumayag ako. Doon ko nalaman na byudo na ito. At ang mga anak naman niya ay nasa malayo at may mga pamilya na rin. Kaya siya na lamang ang mag-isang namumuhay sa kanyang bahay. Pero hindi din ako makatulog ng gabi yon sa bahay ni Tatang Manolo. Hindi ko makalimutan ang nangyari sa akin. Marahil ay dahil na rin sa namamahay ako. Kinabukasan ay agad ako nagpaalam kay Tatang Manolo na uuwi na ako sa apartment na tinutuluyan. 5:00 lamang ito ng umaga. Medyo madilim pa pero umaga na. Siguro naman wala nang manananggal ng mga oras na yun eh. Kaya buwang loob ko na uuwi na. May pasok pa kasi ako sa trabaho sa araw na yon. Inalok pa nga ako ni tatay ng kape, kaya sabay na kaming nagkape ng mga oras na yon. Pagkatapos nun ay nagpaalam na akong umuwi. Nagpasalamat din ako sa kanya. Pagkalabas ko sa sakayan ng tricycle, tamang-tama lang na may dumadaang tricycle sa ganong oras kaya agad din ako nakasakay. Pero sa may hindi kalayuan, may pumara ding babae na nakasuot ng face mask. Hindi ko kagad nakilala pero una kong nakilala ng babae. Namukha niya ako. Agad niya akong binati. Nagulat ako at hindi ko inaasahan na makita ko ulit si Carla. Yung childhood crush ko na bigla na lang nawala sa lugar namin noon. Ayon sa kanya ay pupunta siya sa ospital dahil naka-admit daw ang kanyang itay at kailangan niyang magdala ng pagkain at ibang pangangailangan ng mga ito. Ayon sa kwento niya, nagtatrabaho din siya sa isang butika sa syudad din yon. Hindi na kami masyado pang nakapagkwentuhan ni Carla dahil nauna na akong bumaba sa kanya. Pero masaya ako na nagkita kami ulit at alam ko na kung saan ko siya hahanapin. Napapangiti na lang tuloy akong pumasok sa apartment habang naiisip ko si Carla. Sino ba namang mag-aakala na halos 1 dekada nang lumipas tapos magkikita pa pala kaming muli? Halos nakalimutan ko na yung mga nangyari sa akin sa mga kami ng mga manananggal na naranasan ko ng gabing yon. Baliwala ng lahat ng yun dahil ang naging kapalit pala nun ay ang makikita ko ulit si Carla at nalaman ko pa kung saan ito nakatira. Pumasok din ako sa trabaho ng araw na yon. Bawal kasi akong umabsent 2 papalit sa akin. Pagdating ng gabi out ko na ulit sa trabaho. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot at pangamba sa buhay ko. Kaya't pinaghandaan ko yung gabing yon. Doon ko naalala na may ipinambaon si Itay sa akin bago ako umalis doon sa bahay namin nang papunta pa lamang ako ng syudad. Buntot ng pagi, pinailalim ko sa aking mga damit. Ayon pa kay tatay na mainam na ang may panlaban sa mga aswang. Ayaw ko pa sana itong tanggapin dahil naisip kong sa syudad naman ako pupunta at marahil walang aswang doon. Pero naging makulit si Itay. Ayon pa sa kanya na ang aswang ay walang pinipiling lugar. Mapasyudad man o probinsya. At dahil na rin sa naging karanasan ko noon sa kawayanan sa baryo namin, ay hindi na ako tumanggi kay Itay. Kung kaya't nilagay ko ng buntot ng pagi sa bag ko na iniiwan ko lang sa gwardya. Nang lumabas ako sa trabaho ng gabing yun, hawak-hawak ko ang buntot pagi na yun habang naglalakad pa uwi. Nakarating naman ako sa apartment na inuupahan na walang aswang na humarang sa akin sa daan. Sumapit ang mga araw at naging abala ako sa trabaho. Kaya kahit gustuhin ko mang dalawin si Carla, nawala ako ng oras. At isa pa alam kong nasa trabaho din ito at magkaiba ang oras ng pasok namin. Lumipas ang 1 linggo mula nang muli kong makita si Carla. Saka ko ito sinadya sa bahay nila. Araw ito ng linggo kaya pareho kaming walang trabaho. Pero nagulat ako nang makarating ako sa bahay nila. May nakaburol doon. Inisip ko na baka ang kanyang ama dahil nasa ospital ito nung nakaraan. Pero nang makapasok na ako sa bahay nila, nakumpirma kong ang ina pala ni Carla ang pumanaw. Hindi na niya nabanggit sa akin ang totoong dahilan dahil ayaw niya itong pag-usapan. Basta ayon sa kanya ay biglaan ang pagkamatay ng kanyang ina. Nakita ko din ang kanyang ama na nakaupo malapit sa may kabaong ng ina nito.
Payat na payat din ito at halata na ring matagal nang may sakit. Sabi ni Carla, sa makalawa pa umano ipapalibing agad ang nanay niya. Wala naman na umano siyang hinihintay na kamag-anak nun. Napansin ko rin na wala yung kahit kasinong taong nakikiramay. Kung meron man siguro yung malalapit lang nilang mga kamag-anak. Doon na rin ako nagpalipas na maghapon at magdamag. Dahil naisip ko na yun lang ang panahon kong maibibigay kay Carla para madamayan siya. Magtataka ka talaga dun sa burol eh. Kahit sa gabi na dapat maraming tao. Wala masyado. Iilan lamang ang naroroon.